Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:04. Radyo Journal. Drisa. Radyo Pilipinas. Ang tanang ginhatag mo, ilailaban mo ako, kanta ko para sa imo. From City of Love sa UNESCO City of Gastronomy, inibila lamang sa mga titulo na maangon sa siyudad sang Iloilo. Pero paano na lang nangindakbanwa ang ginakabing siyudad sang Patigulwa. Sandig sa Maragtas, Agosto 20, 1937, inirmahan ni Presidente Manuel Quezon ang Proclamation No. 172 na nagatanana sa Agosto 25, 1937 bilang adlaw para sa selebrasyon sa Iloilo City kag pagbahayan sa special public holiday bangod makasaysayan ng hitabo. Tuman ang selebrasyon sa komunidad sa opisyal na pagtukod sa siyudad sa Iloilo. May parada sa Calle Real padulong sa Gipatindog na Iloilo sa Ginoo. Ang parada hindi lang basta-basta, hinpasakupan sa mga soldado, pulis, veterano kang media. May arapan sa pagpasundayag sa mga banda, salbo sa mga kanyon, hinampa, harana, God fireworks display. Samta, masobra wa dekada ang nakaliga. Padayon ang pag-uswag sa Iloilo City. Wala ko nga pagkadungog ang ginbatong sa Lakbanwa, hindi lang bigang sa puso, kundi mangin sa abroad. Alin sa mailong na palibot, manamit na pagkaon, grandioso na kapistahan, masaligan na panghimanwa, kagdalagawang adila, talento pagkaalam sa mga Ilonggo. Ang siyudad sa Iloilo nagapadayon sa pagpakibabaw. Happy Saturday, siyudad sa Iloilo. Ilailaban mo ba ang tanang ginhatag niya? May mga kabyanan, welcome sa isa na naman edisyon sa programa Radyo Journal. Diri sa siyudad ng Iloilo, manami ang tiyempo mga kabyanan for those nga may mga transaksyon, no? Hindi lang galing official, for those may mga pagpamasyar diri sa siyudad ng Iloilo, matahom o kung manami ang panahon. Holiday, subong iya nga adlaw ang aton sini nga pagdumdum sang aton sini na pagselebrar naton sang National Heroes Day. Si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nagpanguna kaina sang pag-commemorate sang aton sini nga selebrasyon sa National Heroes Day. Wala opisina, matawhay ang dalan. Also, ang
syudad sang Iloilo maglawas sa pagsaulog naton sang National Heroes Day ang inyo bago lang nabatian, no, ang feature story ito is a Charter Day, no, sa ulugman sang syudad sang Iloilo. Nangin syudad ang Iloilo subong iya August 25, no, ang aton sa iya pagdumduman sang convert na into city ang syudad sang Iloilo, chartered city. Dili naman sa aton nga programa mga kaabyanan, isa na naman sa mga beneficiary sang programa sang gobyerno, particular ini program sang Department of Social Welfare and Development sa idalom sang Pantawid Pamilya Pilipino Program. From Sebastian Antique, ang aton siniya nga mangin kaupod naman si Rona May Hiliang. Pagpamati kita sang inspiring stories, ang isa na naman sa mga beneficiary sang sining program, ang Pantawid Pamilya Pilipino Program. Mga iban pagid nga mga information karon ang aton sa iagdulong sa inyo kag mga iban pa no nga mga highlights man sang ginhiwat nga liga ng Liga Day sang Iloilo nga kasadiin ng inmadin na lagon kahapon. Naka-witness kita, nakatistigo kita sang pila ka aktibidad nga ginhiwat sa sining selebrasyon. Pangunahan nila sang Liga ng mga Barangay, President Amalia De Buque. Suportado ini sang lokal nga pangunahan sang probinsya, no less than the governor, kag vice governor sang probinsya sang Iloilo ang nagtambong gid, no, and also from the national ang Liga ng mga Barangay National President ang nagkarigid sa syudad sang Iloilo. Philippine Standard Time mga kabiyanan, it's 10:11 sa ining nga bahin ang aton sa nga pag-abi-abi yara sa aton nga linya, medyo mabuday ang internet connection. So phone patch kita from Sebastian Antique. Si Rona May Hiliang sang Sebaste ang aton siniya dinapit subong iyang aga sa aton program. Rona May, maayong aga. Good morning, ma'am. Yes, good morning, Gid. Kumusta? Dara sa Antique, ang tiyempo? Hagan, hindi okay ang panahon niya, ma'am, pero ulan-ulan ng ma'am. Ulan? Oo, ma'am. O, dari sa Iloilo City, medyo may galom gamay, pero hopefully, hindi man gid ni magbubo. Anong pag-ulan dara? O damol? Hindi man gid. Medyo lang gid, ma'am. Medyo lang gid siya damol. Okay. Yes. Sa diin ka mga barangay sa Sebaste Antique, Rona May? Medyo kami, ma'am, sa mga poblasyon, sa Antique. So malapit lang gali sa poblasyon, no, sang Ma'am, Vanuatu, ma'am. sa Sebaste, yes. So, mga ano ka mga tuig nakasulod sa programa sang Pantawid Pamilya Pilipino Program? Siguro kang ano, ma'am. Ano nga tuig? Ano nga tuig? Ano pang mga ano siguro, ma'am, na ang first week ka ma'am, pang purpose, ma'am. 2013, mga dira? Mga dira, siguro, ma'am. So, sang amo na nga tiempo, amo na nga tuig, ano na year mo? Ano Ano na ako, graduating na ako kang college, ma'am. College ka na? Oo. So, bali ang mga manghod. Mga utod ko, ma'am. Oo. Ano kabilo gani? Bali 5 kami, ma'am. Bali ako ang first week na bata ni nanay. So, 5 ka mo? Ma'am? 5 ka mo? Ma'am. Okay. Yes. So, meaning na ano pa ikaw, nadala pa, wala na college ka na that time. So, meaning pila mga utod mo ang kasulod sa program? 4 gid or 3? Siguro 3 lang sunda, ma'am. Pwede mo ano sa amon, ma-describe
sang time nga wala pa kamo sa programa, ano ang sitwasyon sa inyo pangabuhi, Rona May? Ano trabaho gani ni tatay mo and also ni nanay mo or ni mama mo or ni papa mo? Ang si tatay lang, ma'am, sa ano lang din siya, ma'am, sa Taramnan. Mhm. Oo, tapos si nanay lang, ma'am, ang alaga na siya sa baboy, ma'am. And Mm. anong mga siguro madumduman mo isang time nga wala pa kamo sa program? Anong mga siguro challenging mga challenges nga inyo na ano pala? Inyo na experience? Yes, ma'am. Oo. So anong mga challenges nga inyo na experiensyahan that time nga wala pa kamo sa program, Rona May? Ang ano man, ma'am, kulang man isa ang assistant mo kapag sila ka mga bugto. Pagkadlaw-adlaw mga ano ito sa dalay. Mm. Mm. Ang inyong ang inyong pag-eskwela, bali ang inyong inyong eskwelahan, bali layo sa inyong balay. Hindi man gid, ma'am, ang ano lang sana, ang walking distance man sana ito, ma'am, ang school namin. Ano kalayo siya? Siguro mga ano, ma'am, mga 5 minutes naman siguro, ma'am, malakarin naman, ma'am. Mga pila ka minutes kung lakton siya? Mga 5 or 6 minutes lang dyan na karon, ma'am. So nagapuli-puli balik ka mo kung magpanyaga, amo na siya, mga mangod mo. Oo, ma'am. Oo. Oo. So sa ilang mga balon, may mga kada adlaw, kumusta ang ilang nga balon? Oo, ma'am. Ang ano ko din, ma'am, ang aga o hapon, ma'am. Pero ulian naman naman ng lunch kung mga sigarig, ma'am, mag-ulit naman kami. And sa mga sa mga ilang mga activity, extracurricular activity, ginahatagan man naga-participate man sila? Oo, ma'am, oo. Wala sila wala sila do ginakulangan ba na? Ang rin na rin, ma'am, pag ang ano nila sa may dental program, ma'am, na nakabulig lang kay nanay, hay, ano man ang ginaan ng nanay sa pagtustos, masabi sila ako mga bugto. Anong ginabulig mo kay nanay mo? Kaya, ma'am, sa may obra naman na kaya, ma'am, sa may sa may ospital, mga tapawa ko sana kaya kang dyan na sa pasubit balay. And di ba may mga ara ikaw na dumduman, for example nga daw dako gid ka panghangkat sang time nga wala pa kamo sa program? Amo gid naman ang ano naman may ako lang sa pag ano sa amin sa pag-eskwela. Ang inyo nga pag-eskwela ano? Amo gid naman ako lang dyan sa aming mga allowance. Kung may activity na gusto ng damaan sa mga bugto, hindi ng damaan mo ay ang kaniran ang ulang man ito sa balay. So ano lang ginahimo? Nakontento na lang sa amo na, bale. Ang ano mo, ma'am, amo rin niya mag-alaga kang baboy. Nagbabuyan, oo. Mga pila ka bilog para kaya, ma'am, ang kaya mo nang ginanong kami nanay, 3. Ma'am. So nagabulig ka man tinlo, pakaon sa inyong babuyan? Kung ano lang, ma'am, free lang, ma'am, yung grabe. So kung kung free time. Nagabulig ikaw kay nanay mo sa pagsagod sang baboy? Oo. And sa pagtuon, kumusta siguro ang pag-eskwela bala sa mga utod mo?
Bali, may mga, ano man sila, may mga achievements. Anong mga achievements nila, Rona May? At saka yan, ma'am, ang dawaran nakakasipper, ma'am, nakagraduate rin, ma'am, bali, dawasan na is cum laude. Kagaya ang akin, ang pang-apat naman, ma'am, nag-school pa sa mga, sa may Tibiyaw. Mm-hmm. And ang kwani bala, may mga honor man sila, no? Art, ma'am. May mga honor man sila, mga honor students, mga isang time nga wala pa kamo sa program, particular sila sa elementary and high school. Third, ma'am, yes, ma'am. So ginagaydan mo man sila magtuon bali or paano ninyo ginahandle ang pag-eskwela? Ang ano, ma'am? Sa inyo nga pagtuon bala sa ilang nga pagtuon ginabuligan mo, ginagaydan mo sila, Rona May? Kang nag-school sa tanda, ma'am, bali school pa ako college, pero ma'am, bali si nanay, kasi si tatay ka ang daan saan ba? So, sila ang nag sa mga assignment, for example, sa mga kung ano nga mga extracurricular activity, bali si nanay mo. Oo, ma'am, oo. So, bali, ang imo nga, sang imo nga time, no, college ka that time, sang nag-ano na, no, ambal mo ka ina, nga nagsulod ka mo sa program. At ma'am, oo. So, bali, isang time nga na, scholarship, nagkakuha ikaw scholarship o kung sino naggastos ng imo schooling? Ang pag-college ko, ma'am, ang gather, maintenance gather, ang tulig sa school, ma'am. Oo. Ano, liwat, dadihog? Sino nagastos sa imo? Yes. Ang ano, ma'am, ng gather, yung gather, ma'am, ang nagatulig-tulig na sa akin sa sila ka dati, ma'am. So may help gali o kon may bulig gali from gikan sa family, no, ni tatay mo ang Yes, mama. gastos ang inyong kwan. So na lampuwasan ina, no, ang imo nga schooling. So ang sunod sa imo, ano iyang kurso, Rona May? Education, na, ma'am. Education. So ano na sa ma'am. graduate naman? Graduate na siya sa buong, ma'am, sa Manila. Na siya ga-teach, ma'am. Sa din siya ga-teach? Sa Manila, ma'am. Sa Manila. So dito saya. Oo, ma'am. May family naman to siya, wala man? Wala pa, ma'am. So ano na siya nagpadulong sa Manila? Yes, ma'am. Saan siya nagpadulong sa Manila? Siguro, ano rin pa, nakaya ito, ma'am, 3 years. Kang last year, nang tama na sa Manila. Sang 2013, no? Butang pa 2014 ka mo nakasulod sa program. May anong nakita mo nga diferensya? Isang time nga wala ka mo sa programa, kag-ara na ka mo sa program, Rona May? Ano ko ni ma'am, masalamat kita po nga na-advise niya sa may program na rin, ma'am, kay nakabulig man sa amin, sa amin pag-eskwila nga magburog po, kadaw naghagan-hagan man ng garsuso ni nanay. Ano nga mga... Kagbahagid, ma'am, ang bulig kang program kinanon, ma'am. Ano nga mga program? Ano ang nakita mo nga may improvement o kung may mihura ang program sa inyong pamilya? Yes, ma'am. Ma'am. Kaya hindi kami nakatapos kung wala kid bulig ang parties with ma'am. Sa maagi bali ang cash grant nga nabaton ginaano ni mama mo, nanay mo? Yes, ma'am. Diyan mo tupagin ka rin, ma'am, sa mga appliances, mga kamabugso or sa mga allowance man. So, dako gid ang sa education. Yes, ma'am. So, aside from education, may mga
Iban pa nga daw nag-improve sa inyo pangabuhi. Sige mo, nakabulig din kay nanay sa anang baguyan ng ma'am. Oo. So sige pa until now. Ma'am, yes ma'am. So subong pila nakabilog ang baboy ni nanay mo? Bali, so, wala na nakaano ma'am ka dahil na ang nayin na Yun. hindi na pa bata. Tapos bali may patining katanaran mo nga isa amuran. So dako gali mo palang dako gali ang kwan ang palangabuhian ni nanay mo no? And si tatay mo until subong panguma? Wala na ma'am kay senior na si tatay. Okay. So Oo. doon nagabulig-bulig lang sila duwas ni nanay mo. Oo, diba? So na mga balik-balik lang. So sa time nga may ASF daw 3 years ago, kumusta? Naapektuhan ang inyong baboyan? Ang ano ma'am? May African swine fever, no? Dili sa Iloilo sang Wala. Ang ano man ma'am, ang ano mo kung hindi wala man ka naman dyan ma'am. Okay, so subong may duha ka dayon, isa ka fattening, kag may mga idik pa ba na? Ang kaya ma'am, wala pa rin na ano ma'am. So nagabusong si fattening. Ginakaano pa lang ma'am. Okay. So gidahulat pa. So Oo. So aside from sina, may mga other livelihood o kung pala nga buhian pa kamo? Wala na ma'am, ano na ang ano din tatay ma'am. So bali, until now, ara ka mo sa program, Pantawid Pamilya Pilipino program. Wala na siguro si nanay ma'am. Level 3 na ka mo, no? Kay makasarang na ka mo. So may ara pa ka mo nga manghod, may ara pa ikaw nga manghod nga nag-eskwela high school? Ang ano ma'am, ang college ma'am sa Tibiao. Amo na last. So kaduha mo hambal mo education nara sa Manila naga-teach. Ang ikatatlo, ano siya bong? Ang pangatlo naman man, ano pala sana sa ano ma'am, sa Manila, bali, the secretary pa talang turandan ma'am sa my school. Nakagraduate na siya. Kaad mama, Ano iyang course? ang education mo na naman ito ma'am, bali, ang ano, BS, ang elementary. BSED. So, Oo. so bali yung ikaapat, amo na siya? Bali, pangatlo rin mga bayi ma'am. Ikaapat, ano siya? Ang pangapat ma'am, nung school ka naman sa may college. Bali, ang panglima kaya ma'am, bali nag-graduate na siya pang grade 12. Pero wala pa sana ma'am, ang school. Ano iya plano, Bali? Ano iya plano, Rona? Ang gusto namin ma'am. Oo. Kasi gusto naman siguro pa ma'am mag-school kasi wala pa namin na force na mag-school na yung gusto na pa siguro ka lang na mag-ano man. Pero ginagatulat namin yung decision mga lang sa school. So, encourage mo siya, no? Kung why pa siya. Anong course nga ginatumod niya, tani nga kuhaon? Kang gusto namin ma'am. Oo. Kamanghuran nyo? Ano ma'am? Oo. Ang Manog College, mo bala? Ako naka-college na subong. Ano yung course ganyan? Ang ano ma'am, ang HRM. Oo. So, ay naka mo, amo na lang ng last, no? HRM, no? Yes ma'am. So, first year siya kung second year? Fourth year, saan kayo ma'am? Fourth year na. So, amo naman lang nagali. So, saan o ka mo gani nga naka level 3? Kung inabala nga makasarang na ka mo, bisan wala na help ang government. Last year, kung subong nga tuig ka mo nga Daw ma'am, last year, wala si nanay. Oo. So, last year. Okay. Oo. So, meaning, established na kay college na ang last niyo, no? O graduate na, no? Si HRM, no? Yes.
Yes, ma'am. So, balitanan ka mo, Lucky? Babayi? Bali tatlo ang bali, ma'am. Tapos walang anakin. So, ang ikatatlo, subong din gani? Ang Ang ano kaya, ma'am? ang ikaapat din? Ang pang-apat, siya, ma'am. Draman. Kag ang ikalima, no? Kag ikaw? Oo, ma'am. Oo, ma'am. Duha ang sa Manila. Dua ang sa Manila, ma'am. Okay, yes. So, na-mention mo nga dako ang bulig no sang programa sa gobyerno sa idalom sa DSWD ining Pantawid Pamilya Pilipino program. Yes. So ano ang iban mo pa ma-share sa amon nga nakabuligid ini aside from syempre sa education, ang anong ini nga program na mention mo nakabuligid. So aside from education, ano pa raw na may? Sa education, ma'am, sa aming mga pangabuhi ng ma'am, tapos ang ano naman, sa health na naman, ma'am. Kag siguro di ba may FDS, may family development session kamo no nga gina-require sang DSWD bali naka-attend man kasi na o kung sinanay mo ng permit. Nanay lang ka na rin, ma'am. Kay kung hindi ka attend, di ba, may mga consequence nga Oo, yes, ma'am. ang beneficiary, no, may mga consequences nga ila siniya nga atubangon. So, so since nga wala na si tatay mo, senior naman siya, kag duwa na lang sila ni nanay mo nag-attender sang inyong ababuyan. Yes, oo, ma'am. May mga luyag ikaw mensahe inog hambal abi no sa mga pareho sa inyo anay sang una nga naging beneficiary sang Pantawid Pamilya Pilipino program? Ano ka, ma'am? May luyag ikaw ipalabot nga mensahe sa mga pareho mo nga mga beneficiaryo sang programa nga Pantawid Pamilya Pilipino program? Ang kutanan gini nga naka ano kayo sa may service or temporary program, ang bali gid ang ginatao kang gobyerno sa inyo. So, gid ka importansya pag Kay nakabuligid sang dako sa inyo. Yes, mama, ma'am. May mga curious lang ako, Rona May. Bali, may mga beneficiary man sa sininga program nga ala sa inyong lugar, no? Oo, ma'am. Doon, nandiyan, ma'am. So may mga exchange man kamo sa mga, syempre, mga experiences bilang beneficiaryo sa sininga program? Then, may na naman ako, ma'am. May naman ako maidiyan man. Okay since nakagraduate na ikaw, BS ano gani? Education? Ang BS Ed ako, ma'am. Ang BPPE, ma'am. Elementary education? Ang Bachelor of Technical Teacher Education, ma'am. Okay. So, nag-a-apply na ikaw? Kung hindi ikaw nag-a-apply? Oo, ma'am. So, naghulat ka na lang sa mga result kung diin ka maobra? Oo, ma'am. And mga pila ka years ang imo nga standby since nga nag-graduate ikaw, Rona May? Ang kaya, ma'am, sa may ang kaya go-obra mo sa hospital, ma'am. Oo. Mga ano ka nga year na-graduate gani? 2019. 2019. Nga may gap ikaw sa pag-apply? Sang 2019 na-graduate ikaw, ano ang mga gin-applyan mo? Naka-work ka na sa iba? Akong man, naka-classes sa may, gano'n sa Iloilo, tapos karan, uli ako isa. So, tapos dyan lang ako nag-apply, ma'am.
So may naobrahan ka ng iban? Aside Yes, ma'am. diri sa Iloilo City, magluwas sa Iloilo, ginobrahan mo, may iban ka pag ginobrahan? Ija, ma'am, sa Sebastian, ma'am. Yes, sa Sebaste. So ano daw imo obra? Until now, Bali, yes, ano? ma'am. Bali subong ano imo na obrahan, Rona May? Ayan yung hospital ng bali clerk, ijan, ma'am. So dira na sa Sebaste. Aad, ma'am. Okay. Yes. So ikuhaan ko na lang siguro imo nga mensahe sa para sa imo nga mga parents no kay tatay kag nanay mo. Ano luyag mo ipalabot sa ila? Kay sa ano man sa mga sa akin ginikanan siya nagpasalamat din ako nakatapos ako sa akong sa eskwela kay ganda sa dalang support at sa ori. Kay nanay mo ya? Gapamatidan si nanay mo, diba? So dapat pabati pabati sa ila. Ano guluyag mo nga ipalabot kay nanay mo? Nadinig ko na ma'am, syempre, isama ka na ang strike na para sa amin, kag kang paraan gid kung saan ito istila. Namakon mo, bakas ano? Sang gamay ka mo, nagababoy na siya gali, no? Till now, no? Dako nga bulig na aside from the cash grant na nabato ninyo sa the SWD, no, sa programa. Siyempre pa dako man advantage kung may other livelihood, no, pareho sila sa pagsagod ng baboy. May mga luyag ka nga i-message o kung mensahe para sa imo nga mga manghod. Go ahead. Sa mga manghod ko, ma'am. Ang ma'am, ang ginana ko na sa mga obra lang kag hindi gid magpabaya sa aming ginikanan. Ang ma'am. And also ang mga taga DSWD, go ahead kung anong luyag mo ipalabot sa mga nagapatigayon dira no sa sining program, Rona May, go ahead. Dahil sa amin naka-attend sa amin dyan sa DSWD, pero gina kayong pasalamat kay isa ka nanay nga nang baging abay sa programa nga rin ka nakabuligid sa amin kami dalbahan. And shout out ay pa-shout out ko ikaw sa mga co-employees mo, kung mga kaupod mo sa trabaho. Rona May, go ahead. Shout out. Nandiyan sa mga sinasukan ng hospital. Special someone mo, hindi mo pag-i-greet. Go ahead. Yes, ma'am. Imo nga special someone, may ara ikaw special someone. Go ahead, i-greet na siya kay para nga Sige naman busy. So, thank you, Gid, no? Rona May, sa mga time. Kung may mga luyag ka, may mga nalimtan ikaw, may ala kayo nalimtan, nga luyag mo tamyawon. Ang imo nga mga sa Manila, may mga constant communication ka mo. Anong luyag mo ipalabot sa ila? Kaya naman kaduna, kaya princess. Wala rin, ma'am. Okay, yes. Thank you, Git, sa imong mga panahon diri sa Radyo Pilipinas. Rona May Hiliang, salamat. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, thank you, Gid. Nabatian mga kabyanan si Rona May Hiliang sang Sebaste Antique, no? Nag-share ini sa aton sa iyang experience, no? Bilang beneficiary sang Pantawid Pamilya Pilipino Program ang ila sa iyang pamilya. Sunod sa iya dako nga buligid, no? Ang ining programa sang gobyerno under the Department of Social Welfare and Development,
no, ining 4Ps, no, ang cash grant nga ginahatag sa ila, particular sa pagtuon gid, no, amo gid ang mention niya kay na sa pagtuon dako ang bulig sini. And last year sila, no, nakatapos na, nag level 3, meaning may ikasangkol na sila nga magpangabuhi, no, without the help sang aton siniyang nga gobyerno. Ang 4-5 sila, so apat, no, ang nakatapos na sang pagtuon, and isa na lang sa 4th year, no, ang ila sini nga kamanghuran. So congratulations sa sini nga pamilya Hilyang sa bayan San Sebaste, Antique. Maghatag ako na sa pila ka mga pahanumdum sa akong pagbilik mga kabyanan, dugang nga mga impormasyon, no, ang ato sa igadulong sa inyo. Standby. Subong nga ginakilala ang mga anay kagkaroon ng mga babanihan sa Pilipinas, ilabi na ang mga nagpakigbato para sa kahiwayan sa punsod sa revolusyon. Sa pagsaulog sa National Heroes Day, inadumdum ang anibersaryo sa singgit sa Pugatlawin na mo ang umpisa sa revolusyon batok sa Imperyo sa Espanyol. Ginasaulog na sa tupa sa panahon sa American colonial period ang National Heroes Day o kunang adlaw sa mga paganihan. Ang kasuguan numero 3827 by the Philippine Legislature naging pabakod sa October 28, 1931 na butang nga kada ulhi nga Domingo sa bulan sang Agosto hiwato ng adlaw sa mga paganihan. Bisan pa ang Bonifacio Day gintukod sunod sa Republic Act No. 2946 sa 1921 na nagatunod sa mga hindi kilala nga baganihan na Pilipino. Sa pagsulundan, ginhiwat ang pagsaulog sa National Heroes Day sa pag-obserba sa parehong nga adlaw sa Bonifacio Day. Nagpadayon nini sa panahon sa Japanese occupation sa World War II kag sa mga tuig pagkatapos ginhatag sa United States of America ang Philippine Independence sa 1946. Si Presidente Elpidio Quirino nag-issue sa Administrative Order No. 1952 na nagbalik sa National Heroes Day sa ulihing nga Domingo sang Agosto. Ang Administrative Code of 1987 ni Presidente Corazon Aquino nagtungod sang adlaw bilang regular holiday. Ang petsa sang holiday gin-revise liwat sa tuig 2007 inigit sa ulihing nga Lunes sang Agosto at mahayag sa Republic Act No. 9492 nagipirmahan ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Wala namit lang sa kasubuan ang sinuman nga partikular na individual ang dumdumon sa panahon sa National Heroes Day. Ang pagdumdum pirme nagalapit sa mga nagapanguna sa kasaysayan sa Pilipinas na ginakabig baganihan bisan pa nga hindi inikilala o kung ordinaryo nga Pilipino. Ehemplo, ang overseas Filipino workers at mga frontline workers sa panahon sa pandemya tala sa COVID-19. Adlaw ini nga padunggan ang kaisog suntunan ng mga baganihan na Pilipino nga nag-away para sa kahiwayan sa punsod bakit ang mga nadula nga wala makilalan. Ginaselebrar ang National Heroes Day paagi sa pagtambong sa mga lokal na aktibidad baro sa parada, paghalad sa bulak sa mga shrine kag iban pa. Ang national nga adlaw sa mga baganihan sa Pilipinas ginasaulog bilang pagkilala sa mga gintalugli na ginbilin sa aton. Kung hindi bangod sa ila, posible na sulugoon gihapon kita sa aton punsod. Kung hindi bangod sa ila, kita gihapon ang mga tao na wala kahiwayan ginaangko naton subok. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhin may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Iloilo, ako ang tanang ginhatag mo. Iloilo, ako kanta ko para sa imo. From City of Love sa UNESCO City of Gastronomy, inibilalaman sa mga titulo na maangon sa syudad sang Iloilo. Pero paano bala ng Indakbanwa ang ginagabing syudad sang Patibugma? Sandig sa Maragtas, Agosto 20, 1937, impirmahan ni Presidente Manuel L. Quezon ang Proclamation No. 172 na nagatanana sa Agosto 25, 1937 bilang adlaw para sa selebrasyon sa Iloilo City kag paghahayan sa special public holiday bangod makasaysayan ng hitabo. Tuman ang selebrasyon sa komunidad sa opisyal na pagtukod sa siyudad sa Iloilo. May parada sa Kalye Real padulong sa Bintindog na Iloilo sa Tibor. Ang parada hindi nang basta-basta, ipasakupang sa mga soldado, pulis, veterano kang media, may arapan sa pagpasundayag sa mga banda, salvo sa mga kanyon, hinampa, harana, God fireworks display. Samta, masobra walo kadikada ang nakaliga. Padayon ang pag-uswag sa Iloilo City. Wala toong ang pagpadungog ang ginbatong sa Indakbanwa, hindi lang ikan sa puso, kundi mangin sa abroad. Halin sa mailog na palibot, manamit na pagkaon, grandioso na kapistahan, masaligan na panghimanwa, kagdalayawon na hadira, talento kagdaalam sa mga Ilonggo. Ang siyudad sa Iloilo, nagapadayon sa pagpangibabaw. Happy Saturday, siyudad sa Iloilo. Iloilo, manuaba ang tanang ginhatag niya. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, it's 10:48 mga kabyanan. Dali-dalang anay kutob kita sa ato sing pagpangalagad for this morning sa atong programa. May mga pila ka mga puntos kung tani kita nga
tungod sa ako ni Iga pabati sa inyo, may katanan man sa sining pagpaisol no sang 2025 nga piniliay sa barangay level, but this was postponed. Ginpirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. by next year sa December, pero may ara sang ginpasa sa Supreme Court si Attorney Macalintal no nga unconstitutional ining pagpaisol sang barangay election for next year. Kag may reaksyon diri ang Liga ng mga Barangay President nga si Amalia Debuque. No, siguro sa mga iban pa nga mga local programs nato ano ipabati naton sa inyo ang ining mga pagpahayag ni Amalia Debuque. No, siya ang Liga President sang Provincial sang Iloilo kahapon. Naghiwat sang Liga Day 2025 ang Iloilo sa pagpanguna sang mga opisyales sang Liga ng mga Barangay sa probinsya. No less than the Liga President sa National ang nanghindinapit kag siya ang manughambal no sang sining aktibidad kahapon si Honorable Maria Katrina Jessica D. Governor Defensor Araman si Vice Governor Lian Debuque kag iban pa nga mga opisyales sa probinsya and national no kay ang magluwas kay Liga ng mga President National sa kay Jessica D. may mga opisyales pagin sila nga upod para magtambong sa amo iyang seremonya kahapon giniwa diri sa Iloilo Sports Complex. Partners ko naman sa technical side sa studio, Alan Dafante, sa Vincent Transmitter, si Rochelle Jones Hotahero. Thank you sa kay Rona May Hiliang sang Sebaste Antique. No? Isa naman sa mga naghatag sang iya siniya nga istorya tuhoy sa bilang beneficiary sang programa sang gobyerno. Mga local programs later, ang Balita Sosyal sa hapon ina, alauna, tubtob alas 2, no? Also, ang Bantay Banwa, alas 2 tubtob, alas 2:55. May mga news update, kita mga kabyanan diri sa Radyo Pilipinas. Also, ang headliners was sa bahin sang alas 4 sa hapon. May guest kita diri sa atong studio, si Ivo Fajardo. Pilipinas, salamat. Ako naman si Bing Fabiana. Maayong aga. Radio Journal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo